Magandang araw sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners. Ako si Ryan, taga Antipolo, Rizal. May ibabahagi akong kwento na para sa akin ay kasindak-sindak. Sa may tulay sa Kalawis Bridge, dito yan sa Antipolo. Isa akong tricycle driver at madalas ay ginagabi sa daan. Marami na rin akong naririnig na kwentong multo dito nga sa tulay kung saan dumadaan din ako, pati na rin ang karamihan. Noong una, baliwala lang ang lahat ng mga naririnig ko tungkol sa lugar. Hanggang sa unti-unti kong napapansin na kada uuwi ako sa gabi ay palagi kong nakikita yung babaeng nakaputi sa gilid ng tulay. Buong akala ko pa nga nung una namamahinga lang o kaya may hinihintay na kasama. Pero nagbago ang pananaw ko dahil hindi pala siya tao. 28 anyos ako noon at maagang nagkapamilya. Kaya meron na akong 2 anak nun. Kayod kalabaw ako nun dahil kung hindi ay nga kami buong maghapon. Ang asawa ko naman ay gumagawa ng mga kakanin at nakatulong din sa pandagdag sa pang-araw-araw yon. Kadalasan ay alas 6 na ako kung makauwi. Pero may mga naasabayan naman ako kada dadaan ng tulay. Ang kwento doon sa tulay ng Kalawis kung hindi ka taga Rizal, baka hindi mo na naising dumaan doon kada sasapit ang dilim. Marami raw ang pinatay sa tulay na yon. Tapunan pa nga ng patay kung minsay tawagin. Pero wala naman ako naengkwentrong multo o kahit ano doon. Kaso isang gabi, nang minsang may sakay akong isang binata. Sabi niya ay dapat mubusina ako sa tulay kada dadaan para daw pakikiraan ba. Nang nasa gitna na kami, ay parang bumigat yung sa may bandang likuran ko. Tapos namatay yung motor. Natakot agad yung binata na sakay ko. Ang sabi niya, bakit daw namatay? Tukon ko naman dito ay naglolo ko kasi yung makina nito kaya minsan ay namamatay-matay. Kamalasan lang na sa may tulay pa talaga namatay. Pinadyakan ko tapos sinilip ko yung sakay ko. Napayuko siya at parang nadadasal pa. 3 beses kong pinadyakan pero ayaw pa rin umandar. Hiningal na nga ako kaya namewang ako saglit. Paglingon ko sa pinagmulan namin para bang may naaputi sa dulo. Inainag ko pang mabuti yon. May isang single na motor na paparating at tilampasan lang niya ako. Pagtingin ko sa dulo ay wala nang nakatayo. Sumakay ako at pinadyakan ulit yung tricycle. Awa naman ng Diyos ay umandar na. Tumingin sa akin yung sakay ko. Pinaarangkada ko na yung tricycle at mukhang natakot siya dahil isang ilaw lang ang meron doon sa tulay. Patay sindi pa. Nang maihatid ko na yung sakay ko ay dumiretso na ako sa bahay. Nakabili na rin ako noon ng ulam kaya gagarahin na. Gabi na rin naman na. Maaga na lang akong lalabas para makasabat ng sakay. Mabuti hindi kayo inabot ng gabi sa pilahan nyo. Si Jomar daw minulto doon sa tulay. Salubong na bungad sa akin ni Joy, yung asawa ko, sir. Napaismid naman ako kasi wala akong nakitang multo doon. Tumirik pa nga yung tricycle ko. Sa isip-isip ko, tinatakot lang kasi nila yung sarili nila kaya nag-i-imagine sila ng multo kahit wala naman. Inabot ko na yung ulam kong dala at tagmano naman yung 2 anak ko. Ang sabi ko sa misis ko, mga naglolo ko lang yung mga yon. Tumingin sa akin ito habang yung 2 anak ko naman ay nakikinig lang sa aming mag-asawa. Sana nga. Paano kung ikaw ang litawan ng multo na sinasabi nila? Ano kayang magiging reaksyon mo? Tanong niya sa akin. Yung panganay ko naman, nagtanong kung totoo bang may multo sa tulay. Ang sabi ko ay hindi ko alam dahil wala pa naman akong multong nakikita sa tanang buhay ko. Natapos sa yung misis ko sa paghahain kaya nagsalo-salo na kaming pamilya para makapagpahinga na ng maaga. Hindi naman kasi ako naniniwala sa ganun noon kaya natulog na lang ako ng mahimbing. Naramdaman ko na lang na ginigising ako ng misis ko dahil 3:30 na ng madaling araw. Pwede na kasing lumabas para pumasada. Naghilamos at nagkape muna tapos nagpalit ng damit. Ako pa lang yata ang gising. May mga tao nasa kalsada
pero wala sa may bandang tulay. May mangilan-ngilan pa nga ako madadaanan na tricycle driver din pero hindi pa nagsisimula. Ang aga ko raw. Natawa na lang ako noon. Natanaw ko na yung tulay, Sir Bob. Wala lang sa akin kahit na walang dumadaan na tricycle. Nang nasa gitna na ako ay bumusina ulit ako para rin makasiguro kahit na para sa akin ay wala namang katotohanan yon. Kaso mula sa gilid ng tulay may isang babae akong nakitang nakatayo. Akala ko sasakay kaya nagminor pa ako. Tanong ko, "Miss, sasakay ba? Bakit dito ka naghihintay ng tricycle? Madilim dito. Ano, sasakay ka ba?" Kaso parang bingi naman siya. Umiling lang siya tapos iniwan ko na. Tinignan ko pa nga yung side mirror at nakatingin din siya sa akin. Kakaiba siya kasi bakit sa haba ng daan ay doon pa talaga siya sa tulay tumayo. Hindi kaya niya alam na may multo daw doon. Pero kahit ako naman hindi rin naniniwala sa mga ganon hanggat hindi ako mismo ang nakakakita. Pagdating ko sa pilahan ay ako pa lang. 4:00 na ng umaga. May mangilan-ngilan na rin akong nakikitang sakay kahit na pa isa-isa lang. Nang sumikat na ang araw, gulat ang mga kasama ko dahil ang aga ko raw sa pilahan. Mabuti raw at hindi ako nilitawan sa tulay. May babae daw kasing nakikita doon na nakatayo at akala daw ng iba ay sasakay. Pero hindi naman. Natigilan ako kasi may nakita nga ako kanina. Anong babae yon? Tanong ko sa mga kasamahan ko. Sabi nila, basta raw nakaputi lang ito. Naisip ko na ganun nga yung itsura ng babae sa tulay kanina. At dun ko lang napagtanto na mahigit 3:00 pala yun ng madaling araw. Kaya bakit di ko naisip na walang naglalakas loob na tumayo doon, lalo pat may sabi-sabi na may nagpapakita nga sa tulay na yon. Sa naisip ko na baka yun nga ay isang multo. Parang umurong yung dila ko nun. Pero syempre hindi ako nagpahalata na medyo kinilabutan. Gusto ko pa rin naman na makasigurado. Baka nga sakay yun o nahiya lang na sumakay sa akin. Mga bandang hapon, 5:00, kahit wala pang sakay yung mga kasama ko ay umuwi na. Ako naman dahil nagbabaka sakaling may maisasakay pa ay naghintay pa rin ako kahit isa na lang. Pero inabot na ako ng 5:30 hanggang 6:00 ay wala pa rin. Kaya umalis na ako doon sa pilahan. May kita na rin naman ako at sapat na yun siguro. Bukas na lang ulit ako ng maaga aalis. May ilan pa namang mga motor at tricycle na para bang naguunahan para hindi mahuli sa tulay. Habang nagmamaneho ako ay bumusina ulit ako sa tulay. Kaso parang may batang tumawid kaya napapreno ako bigla. 6:30 na yon, Sir Bob. Kaya bakit may bata pa doon? Wala na kasing gumagala doon ng ganong oras. Nasaan na kaya yung kasama nito? Tumigil ako at bumaba ng motor. Pero hindi ko pinatay yung ilaw. Madilim kasi sa tulay. Hinanap ko yung bata sa ilalim ng tricycle ko at baka nasagasaan ko. Chinek ko yung gilid pero wala naman. Napakamot ulo ako kung saan nagpunta yun kita ko nagtatakbo yun. Huli ko na lang naalala na nasa tulay nga pala ako at hindi imposibleng multo yung bata. Umatras ako dahil para ba akong kinilabutan sa isiping multo nga yun. Kung iisipin, yun na yung pangalawang beses na nakakita ako ng multo sa araw na yon. Agad-agad kong pinaandar yung tricycle. Nagulat pa nga ako dahil yung mga paa niya kita akong nakalutang sa hangin. Kung ganon ay totoo nga at hindi kwentong barbero ang mga nagpapakita sa tulay. Totoo nga na may litaw dito sa tulay at kita ko mismo dahil nasa harapan ko ito nakatayo habang sumasayaw ang mahabang buhok sa hangin. Yung pakiramdam ko noong mga oras na yon ay namanhid yung buong katawan ko. Nang magkaroon ng lakas ay piniga ko na yung silinyador tapos pinaharurot ng andar yung tricycle para makaalis na sa tulay. Kung hindi ko lalakasan ng loob ay baka abutin pa ako ng hating gabi at wala nang dadaan doon.
Bahala na kako kung mabuntol siya o sumakay siya sa loob, basta makaalis lang ako sa tulay na yon at makauwi na. Napabilis yung pag-antar ko ng tricycle. Parang wala na nga akong pakialam noon kahit mabangga pa ako dahil sa takot ng mga oras na yon. Nang maalagpas na sa tulay at doon sa area ay napahiyaw na lang ako. Napatingin pa nga sa akin yung mga taong nadadaanan ko dahil sa lakas ng sigaw ko at bilis ng pagpapatakbo. Nang maarating sa bahay namin, di ko na nakontrol yung manibela. Bumangga yung tricycle sa poso namin kaya nagulat yung misis ko. Akala nga niya nang lumabas ng bahay lasing ako. Mabuti at wala akong sugat nun dahil purong pawid yung nasa poso. Sira nga lang yung dingding. Tanong ng misis ko kung anong nangyari sa akin, kung lasing ba ako. Kita ko yung takot sa ekspresyon niya. Nahilo lang ako ng konti, tapos inakay ako nitong makapasok sa loob ng bahay. At yun nga Sir Bob, kinuwento ko yung nakita kong multong babae at bata. Pati nga mga anak ko ay nagulat dahil pinatotohanan ko nga raw yung mga multo sa tulay. Mahirap pala talaga kung ikaw na mismo ang pinagpakitaan ng mga ito. Di mo agad maiisip ang una mong gagawin dahil sa takot. Hindi nga ako nakapasada ng mga 3 araw dahil napilay din ako. Pero nang maabalik ay wala akong pinagsabihan o pinagkwentuhan ng naranasan ko. Sinarili ko na lang yon maliban sa pamilya ko. Medyo mas maaga na rin akong umuuwi para hindi na maulit yung ganong klaseng kababalaghan. Bahala na kung anong iisipin ng iba. Matagal-tagal na rin naman itong nangyari, pero nasundan pa yung papapakita sa akin nung minsang gabihin ako. Pero mabibilang lang yung pangyayaring yon. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Sana ay magka-oras kayo para mabasa at kayo na rin ang bahalang mag-edit kung kailangan. Hello po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Gusto ko rin magpadala ng kwento tungkol dito sa kalapit naming bahay. Ako si Joanna, nasa 30s, taga Lower Antipolo. Yung ibabahagi kong kwento ay tungkol sa mga multo na gabi-gabi kong nakikita sa bintana ng isang malaking bahay, pero walang nakatira. Kwentuhan ng mga kapitbahay namin ay madalas daw may nakikita silang matandang babae, bata, lalaki at marami pang iba. Ako naman, mga anino. Dahil katapat na bahay lang namin ito ay maaga pa lang sinasara ko na yung mga bintana sa kwarto. Tama na yung mga anino ang nakikita ko. Hindi ko pinangarap na makakita talaga ng aktwal na multo, pero mukhang sinasadya ng pagkakataon. Nagtitinda kami ni nanay ng merienda sa harapan lang ng bahay namin. Awa naman ng Diyos ay may mga bumibili kahit papaano. Single parent kasi si nanay. Iniwan kami ni tatay nung bata pa ako. Pero okay lang naman sa akin yon Sir Bob. Mahal ko kasi si nanay. At feeling ko, hindi ko naman kailangan ng isang tatay. Katanghali ang tapat nun, bale last year to. Nakikinig ako sa channel nyo. Nang biglang mapatingin ako doon sa malaking bahay. Para bang may dumaan sa bintana. Medyo lumapit pa nga ako at baka may magnanakaw na sa loob ng bahay na yon. Tinawag ako ni nanay dahil ano raw ba yung tinitingnan ko doon. Humahaba na nga raw yung leg ko na parang ahas. Ang sagot ko naman kay nanay ay wala. May nakita lang akong bubuli. Natawa naman si nanay sa sinagot ko sa kanya. Kinahapunan, napatingin ulit ako. Maliwanag kasi yung loob ng bahay na yon, kaya kita mo kapag may aninong naglalakad sa loob. Abala ako sa paglilipat ng mga pinagamitan namin ni nanay. Hapon na kasi at bihira na lang yung bumibili, kaya naglikpit na rin ako. Napadaan si Aling Tessa at nagtanong pa bago dumiretso pa uwi. Kada gabi daw ba ay wala kami napapansin sa bahay na yon. Mula kasi sa likod ng malaking bahay ay naroon yung bahay ni na Aling Tessa.
Ang sabi ko sa kanya ay wala naman. Tinanong ko pa siya kung bakit. Kasi nakakarinig daw sila ng mga ingay sa loob kapag gabi. Wala naman akong naririnig kako dahil medyo malayo kami. Kung sana katabi namin yung bahay, baka posible pa naming marinig yung mga ingay na sinasabi niya. Bago pa siya umalis ay bumili pa siya ng tokwa sa amin. Kinagabihan, nakalimutan kong isara agad yung bintana, kaya nang maalala ko, tapos na kaming maghapunan ni nanay. May tuwalya pa ako sa ulo nun dahil naapaligo na rin ng mga oras na yon. Dahan-dahan akong sumilip mula sa bukas kong bintana. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil walang kakaiba. Nang hilahin ko na yung bintana para isarado, ay para akong napako sa kinatatayuan. Kinusot ko pa ng ilang beses yung mga mata ko kung tama ba yung nakita kong nakasilip sa bintana. Imahe kasi yon ng isang babaeng may katandaan na. Kung pagmamastang maigi yung muka, talagang nakasilip siya sa bintana. Kaya agad kong hinatak ang bintana at sinara sabay ladlad ng kurtina. Napa-sign of the cross pa ako dahil hindi ako naduling at sigurado ako sa nakita. Dali-dali na lang ako pumunta ng kama at pinilit na matulog kahit basa pa ang buhok ko. Parang nakakapangilabot talaga na may multo sa bahay na yon. Iba sa feeling kapag nakita mo sila. What more kung sa malapitan. Baka himatayin na ako sa takot kung magkaganon nga. Kinabukasan yon, linggo, wala kaming tinda ni nanay. Nasa labas siya kausap yung caretaker ng bahay na yon. Narinig kong naghahanap ito ng mga katulong para linisin yung bahay. May gusto raw kasing bumili, kaya nakiusap ito, total ay kilala siya ng nanay ko. Kailangan daw niya ng 4 na maglilinis at kung pwede raw si nanay. Babayaran na lang siya. Lumapit naman ako at sinabing sa iba na lang maghanap. Kaso itong si nanay ay pumayag na. Umalis naman agad yung caretaker na kausap niya. Tinanong ko si nanay kung bakit siya pumayag. Sunod nun ay kinuwento ko sa kanya yung nakita kong babae sa may bintana. Nagreklamo talaga ako. Sagot ba naman ni nanay na umaga naman kaya walang multo. Dahil nga sa wala na akong nagawa, tinanong ko kung sino yung naisip niyang isama doon. Halos lahat ng kapitbahay namin alam na may multo sa malaking bahay na yon. Simple lang yung sinagot niya sa akin, Sir Bob. Basta may involved na pera ay may sasama sa kanya. Napairap na lang ako. Ang sabi ko ay sasama ako sa kanya. Ayaw pa nga niya pero napumilit ako kaya wala na rin siyang nagawa. Nakasama namin ay 3. Bali 5 kaming pumasok doon. May ingay pa nga sila nung una. Nung nasa loob na kami ng bahay ay parang gusto nang mag-uwian. Bukod kasi sa kakaiba yung pakiramdam sa loob, parang napakaraming matang nakatingin sa amin. Sabi ni mama ay maghiwa-hiwalay na kami para matapos agad. Pero agad kumontra yung isa. Wag na raw. Mas marami, mas mabilis malinis yung area. Mga bandang tanghali pala yon, sir. Nasa sala ako at si Adele. Si nanay ay nasa kusina. Malakas sa sigaw ang pinakawalan ko nang makarinig ng pagkabasag mula sa taas. Umusog pa yata yung mga upuan doon na para bang may nagtutulak. Iba na agad yung pakiramdam ko noong mga oras na yon. May kasama na talagang takot dahil walang ibang tao sa taas. Lahat kami ay naglilinis sa baba. Kaya papaanong may mahuhulog at mababasag doon. Kumpleto naman kami sa baba, kaya walang ibang tao. Patakbo akong lumapit kay Adele at saka napahawak sa braso niya. Ano yun? Kinikilabutan na ako, tanong ko agad. Mula naman sa kusina ay narinig namin na may nahulog ring mga kasangkapan. Nagtatakbo si nanay palabas at nagsama-sama kami sa may sala. Sabi ko sa inyo huwag na tayong maglinis dito, Nay. Lumbas na kasi tayo. Nagagalit na yata yung mga multong naninirahan. Reklamo ko. Kaya kahit sa sala pa lang yung naaayos namin, ay binalak na namin lahat lumabas. Kaso, bago mangyari yun, nakarinig kami ng yabag mula sa taas.
Pababa ito patungo sa amin. Doon kami nakatingin lahat. Nanlaki ang mga mata ko maski nga si nanay dahil sa nakita. Yung matandang babaeng dating may-ari ng bahay. Galit ang mga mata niya pero naangisi sa amin. Kaya nagsigawan kaming lahat. Halos mapatid pa nga ako at si nanay dahil sa takot. Napaiyak na ako dahil pinauna kong nakalabas si nanay at yung iba. Nang makalabas na kami ng bahay ay biglang sumara ng malakas yung pinto. Nagulat ako at dali-dali na kami lumabas ng gate. Tanong pa nga ni nanay, kahit pala tanghali ay may bulto. Ako naman sa isip-isip ko, malamang wala namang pinipiling oras. Tumingala ako sa may bintana. Kinilabutan akong muli at hinila na si nanay palabas ng malaking gate. Grabe yung takot na naramdaman ko, pati na daw sila. Hindi na namin tinapos yung paglilinis dahil mukhang ayaw naman ng may-ari na galawin yung mga gamit nila. Nakiusap pa nga yung caretaker na nakausap ni nanay. Ako na yung nagsabi na hindi namin tatapusin yon dahil mamamatay kami sa takot at kulang pa yung perang ibabayad niya. Sabi ko rin dito na humanap na lang siya ng iba, yung kaya kakong humarap sa mga multo. Wala rin daw kasing gustong sumama sa kanya. Pero hindi na namin problema yun, kako. Saad pa niya na dodoblehin niya yung bayad. Pero pinagpilitan kong hindi na rin. Kung siya nga na ayaw magboluntaryo na linisin yun, tapos kami pa napipilitin. Buo na kako yung desisyon namin at hindi na mababali pa. Mag-hire na lang siya kako ng deep cleaners mula sa online. Hindi na rin nakatugon si mama dahil kahit siya ay ayaw na rin tumungtong sa loob ng bahay na yun. At magmula nga nun, kada sasapit ang hapon ay sarado na agad yung mga bintana ko. Dahil alam kong naroon lang sila at nananatiling bantay sa kanilang bahay. Hindi rin naman kami makakalipat ng ibang tirahan anytime soon. Kaya kami na lang ang gagawa ng paraan para makaiwas. Mahilig man ako sa mga horror stories pero kapag sa akin na nangyari ay pasa ko dyan. Ito lang Sir Bob ang kwento ko. Sana ay pumasa sa inyo at ma-narrate nyo sa channel. Aabangan ko po. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Ako si Ana. Bali nangyari to mahigit 20 years ago na. Nagkayayaan kaming magkakaibigan na magpunta sa isang nature at hiking trail sa Antipolo. Dadaan daw kami sa isang daan na may kwento na may nagpapakita raw ng mga nilalang. Pero natawa na lang yung iba, habang ako tahimik at nakikinig lang. 4 kami noon. Gusto ng mga kaibigan ko na dun kami sa bundok magtatayo ng tent kung makaakyat kami agad. Isang matandang lalaki ang napagtanungan namin kung tama ba yung daan na tinatahak namin para sa hiking trail. Ang sabi nito ay oo daw. Kaso dapat ay umaga na lang kami nagpunta dahil delikado raw kapag gabi. May kung ano-anong mga nilalang ang pwede raw namin makasalamuha. Ang sabi ni Evie, hindi raw totoo yun. Pinaandar na niya yung kotse at tinahak namin yung daan. Tama yung matanda. Nakakatakot. Bukod sa madilim na ay makipot pa ang daan. Pumalik na lang kaya tayo, Evie. Bukas ng umaga na lang natin ituloy. Mukhang nakakatakot eh. Wala pa namang ilaw o poste. Sabi ko, pero nagmamaneho pa rin siya. Yung dalawa naman ay nakatingin lang sa bintana. Hanggang sa may isang babae na nakatayo sa gilid ng daan. Nagulat kami kasi ang dilim tapos naroon siya talaga. Walang kasama. Tinigil ni Evie yung kotse kaya napatingin ako sa kanya. Sabi din ng dalawa sa likod kung bakit siya huminto. Ako naman, pinagbastan ko yung babae. Hindi siya gumagalaw. Basta naatayo lang siya doon na para bang may hinihintay. Ang sabi ko kay Evie ay paandarin na niya habang naatingin ako sa babae.
Nakahinga naman ako ng maluwag nang sinimulan na niyang paandarin. Nakalayo na kami noon, sir. Habang patagal ng patagal yung biyahe namin, para bang hindi rin ako mapakali kasi gabi na rin at puro pa kami mga babae. Sabi ko kay Evie at sa dalawa, kapag may nakita kaming hotel o inn ay doon na lang muna kami magpalipas ng gabi. Palalim na rin kasi ang gabi, kaya dapat siguro ay tumigil muna kami at pagpalipas na lang. Mga bata pa kasi kami noong mga panahon na to. Kaso sa pagtataka ay parang wala kaming makitang matutuluyan. May ilang mga kabahayan pero mangilan-ngilan lang. Sarado ang mga yon. Taga Pampanga kasi kami kaya hindi ko kabisado ang mga lugar at kalye doon. Ewan ko ba kay Evie na siya ang driver. Mahilig din kasi sa kakaibang adventure dahil nga dala ng kabataan. Lumiko kami sa isang daan at nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Humihikab na nga yung dalawa. Kahit nga ako rin, inaantok na. Hindi ko naman siya pwedeng tulugan dahil may inip ito habang nagmamaneho. Napahawak ako sa braso ni Evie at pati sa bintana ng kotse dahil may babae ulit na nakatayo doon sa gilid. Tumigil siya at binuksan ang pinto. Nakaramdam ako ng takot, Sir Bob, kasi parang siya rin yung nadaanan namin kanina. Hoy, Evie, isarado mo yung bintana mo. Hindi ba parang siya rin yung kanina? Simple kong hinila yung braso niya. Ang sabi niya sa akin ay imposible daw yun. Paanong mapupunta yung babae kanina doon nilampasan na nga namin. Tinanong ko si Evie kung sasakay siya. Tumango naman ito dahil parang kawawa naman. Kanina pa siguro naghihintay ng masasakyan. Umayos naman ng upo yung dalawa. Nagising din sila dahil tumigil nga kami. Binuksan ni Sonia yung tapat niyang pinto at doon naupo at tumabi yung babae. Kinakabahan ako noon dahil hindi siya nagsasalita at nakayuko lang. Nang paandarin na ni Evie yung makina, sumigaw yung dalawa sa likod. Kasi biglang nawala na lang yung nakasakay na babae. Pati nga ako ay napasigaw na rin at napatakip ng muka. Lumabas yung dalawa, pati na rin ako. Si Evie naman, sinubukan ng paandarin yung kotse. Kaso biglang ang tumirik. Tinuro ni Sonia yung babae at nasa front seat na ito kung saan ako nakaupo kanina. Nakatingin siya sa amin. Dali-daling lumabas si Evie, dala-dala yung dikipad pa niyang phone. Nagtatakbo pa nga kami pabalik sa daan na pinanggalingan namin. Habang tumatakbo kami ay panay-iyak naman si Sonia. Sabi ko sa inyo bukas na lang tayo tumuloy. Sabi ko sa kanila. Sumagot naman si Evie na huwag na magsisihan. Nadapa pa nga ito kaya napatigil kami. Binalikan ko siya at inalalayan. Mula sa likod ay naroon ulit yung babae na para bang sinusundan kami. Napapasigaw na nga kaming lahat. Nang maarating kami kung saan namin nakita yung babae ay halos kapusin kami ng hangin. Iniwan talaga namin yung sasakyan dun sa gilid dahil nga ayaw niyang umandar. Sakto pa na walang dumadaan na kahit anong sasakyan o kahit motor. Tumakbo kami ng tumakbo tapos nagsisigaw ng tulong. Isang barong-barong yung nakita namin. Siguro dahil sa lakas nga ng sigaw namin ay may lumabas na matanda. May flashlight pa nga siyang nakatutok sa amin. Naunang nakarating yung dalawa dahil akay ko si Evie. Napadid kasi ito kaya ayon iika-ika. May iwan siya kapag hindi siya inalalayan. Nang makalapit kami ay pinapasok niya agad yung mga kasama ko. Siya pala yung matandang lalaking nag-abiso sa amin. Sabi ko sa inyo bukas na lang kayo umakyat. Mabuti at nakabalik pa kayo. Saad niya. Hindi lang naman kasi daw doon sa hiking trail ang sinasabing may kababalaghan. Maski yung daan papunta doon. Kinuwento namin na may nagpakita sa aming babae na nakita na rin namin sa gilid ng daan nung una. Parang hindi na siya nagulat dahil alam na niya yung kwentong to. Ang sabi nito ay naaksidente raw yung babaeng yon. Nag-iisa lang daw ito nang makuha na wala ng buhay sa sasakyan niya.
Minsan daw ay pumapara ito para makisakay at nang mapahiwatig na naaksidente siya sa lugar na yon. Kaya raw wala gaanong nagpupunta doon sa lugar na yon kapag gabi na dahil sa babae, lalo yung mga malapit lang na taga-Antipolo dahil nga alam nila yung kwento. Marami na raw kasi ang nakakita sa bultong ito at isa na raw nga kaming 4. Sasakay daw ito sa loob ng kotse at kapag aalis na ay bigla na lang maglalaho. Ganun nga ang nangyari at naranasan naming 4. Mabait naman yung matandang lalaki na kasama yung matandang asawa niya. Doon na raw muna kami tumuloy at magpalipas ng gabi. Pero nag-uusap-usap na kami bago matulog na wag na munang tumuloy na umakyat dun sa hiking trail. Kung aakyat kami, tiyak aabutan kami ng gabi. Mas nakakatakot palang isipin na baka may mas malalang mangyari sa aming 4 habang naroon kami sa taas ng bundok. Hindi naman ako nun gaanong dinalaw ng antok, lalo pat nasa ibang bahay kami. Kaya nang magliwanag na, ay nagpatulong kaming maghanap ng talyer para i-check yung coaching na iwan namin. May mekaniko naman. Nagpasya kaming wag nang ituloy ang hiking at bumalik na lang sa Pampanga. Ang sabi pala ng mekaniko bago kami umalis dun ay wala naman daw sira yung makina ng sasakyan. Nagabot na lang din kami ng bayad at nagbigay na rin ng tulong doon sa matandang nagpatuloy sa amin nung gabi. Nagpaalam na kaming uuwi na at pinaalalahanan pa kami na mag-iingat sa daan. Huwag basta-basta nagsasakay ng kung sino, lalo pat hindi namin ito kilala. Dahil nga mga turista raw kami, kaya napagkatuwaan. Kahit na 2 dekada na to nangyari, ay naaalala ko pa rin ang mga ganap. Nagbabanding pa rin kami minsan nitong mga kaibigan ko kapag may free time. Pero doon na kami nagpupunta sa mga kilala naming lugar at pa-chill-chill na lang.